Tatlong munting babae, 2 taong gulang pa lamang, ay hindi pa nakapagsalita ni isang salita hanggang sa araw na makita nila ang isang matandang babae na tahimik na nakaupo sa bangketa. Ang sumunod na nangyari ay nagpaluha sa kanilang milyonaryong ama at tuluyang nagbago sa kanilang mga buhay. Ang malaking mansyon sa pinakamarangyang bahagi ng San Bernardo do Campo ay parang hinango sa isang kwentong pambata. Ngunit sa loob nito, may nakabibinging katahimikan na pumupuno sa bawat silid. Si Ricardo Mendoza, isang mayamang negosyante sa mundo ng teknolohiya, ay nakatayo sa bintana ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang kanyang mga anak na babae na naglalaro sa labas. Sina Marilu, Isabela at Mariana ay magkakaparehong triplets at sa edad na 2 taon, tumatakbo sila sa harding puno ng mga bulaklak, nagtatawanan at naglalaro. Ngunit kahit isang beses, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Hindi mama, hindi papa, ni kahit simpleng ayaw. Wala talaga. 2 buong taon na ang lumipas mula nang sila'y ipanganak. At kahit ganoon, wala pa rin kahit anong tunog na maituturing na salita ang lumabas sa kanilang mga labi. Ang pinakamahuhusay na doktor sa bansa ay tumingin na sa kanila. Lahat sila ay iisang bagay ang sinabi. Pisikal na malusog ang mga bata, nakakarinig sila ng walang problema. Naiintindihan nila ang bawat salitang sinasabi sa kanila. Madali silang sumunod sa mga tagubilin, ngunit pinipili nilang manatiling tahimik. Ginoong Ricardo, mahinang tinig ang narinig. Si Carmen iyon, ang kasambahay na mahigit 1 dekada ng kasama ng pamilya. Marahan niyang inistorbo ang pag-iisip ni Ricardo. Maayos po silang kumain ng tanghalian ngayon. Si Marilu pa nga humingi ng dagdag na prutas sa sarili niyang paraan. Tumuro siya at nagkunwaring may gusto. Nagbigay si Ricardo ng malungkot na ngiti. Nakagawa na ng sarili nilang paraan ng pakikipag-usap ang mga bata sa pamamagitan ng mga kumpas, tingin at ekspresyon. Namamangha ang lahat kung gaano nila kaayos na iintindihan ang isa't isa, para bang kaya nilang basahin ang isip ng bawat isa. Pero ang mga salita yung binibigkas ay nananatiling nakakandado sa loob nila. Salamat, Carmen! Kumusta ang pakiramdam nila ngayon? Tanong niya. Masigla pa rin po tulad ng dati, sagot niya. Pero may kakaiba po ngayon. Kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Usisa ni Ricardo nagtataka. Sandaling tumigil si Carmen. Hindi tiyak kung paano ipapaliwanag. Matagal po silang nakatayo sa bintana ng sala kanina. Nakatingin lang po sa labas, parang may talagang nakakuha ng pansin nila. Kumunot ang noo ni Ricardo. Tahimik at payapa ang kalsada sa labas. Wala namang nangyayaring kakaiba roon, lalo na walang sapat na nakakaengganyo para pagtuunan ng pansin ng 3 paslit ng ganoon katagal. Titingnan ko, sabi niya, at naglakad patungo sa sala. Pagpasok niya sa maluwang na salas na may malalaking bintanang nakaharap sa kalsada, agad niyang nakita kung anong nakatawag pansin sa kanyang mga anak. Sa kabila ng kalsada, nakaupo sa lilim ng isang malaking puno ang isang matandang babae. Puti ang buhok niya, bahagyang natatakpan ng luma at kupas na panyo. At ang suot niyang damit ay halatang lipas at maputla na. Katabi niya, may supot na tela na wari naglalaman ng lahat niyang pag-aari. Gaano na siya katagal diyan? Tanong ni Ricardo nang tumayo si Carmen sa tabi niya. Dumating po siya kahapon ng umaga, sir. Akala ko po noon ay dadaan lang siya pero hindi po siya umalis. Natulog pa po siya sa ilalim ng puno kagabi. Masusing tiningnan ni Ricardo ang matanda. Hindi ito mukhang may hinihingi. Hindi siya nanggugulo sa kahit sino. Naupo lang ito roon, payapa at tahimik, at may kakaibang kapayapaang nasa mga mata nito na tila humihila ng atensyon mo. At pinapanood siya ng mga bata? Tanong niya. Opo, sir. Sobrang naakit po sila.
Hindi ko pa po sila nakitang ganun ka-focus sa kahit ano. Tinuturo-turo po nila siya, gumagawa ng maliliit na kumpas na parang gusto nilang magsalita. Maya-maya narinig ang maliliit na yabag sa loob ng bahay. Tumakbong pumasok sa sala ang triplets, nakapajama, bagong gising mula sa idlip. Si Marilu, ang pinakamatapang sa tatlo, ay dumiretso sa bintana at masayang tumuro sa kalsada. Sumunod agad sina Isabela at Mariana, idinikit ang mga mukha sa salamin, nakatingin sa labas nang may matinding pagkamausisa na noon lang nasilayan ni Ricardo. "Tingnan mo yan," bulong niya kay Carmen. "Parang kilala nila siya kahit papaano." "Ganyan din po ang pakiramdam ko," sagot niya. Napaka hindi pangkaraniwan ang reaksyon nila, pero maganda po. Sa sandaling iyon, tumingala ang matandang babae na parang naramdaman niya ang tatlong pares ng matang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya ng mainit, lumiwanag ang kulubot niyang mukha at marahang kumaway sa mga bata. Agad at hindi ka panipaniwala ang naging reaksyon ng triplets. Pumalakpak si Marilu. Tuwang-tuwa si Isabela at tumalon-talon sa kinatatayuan. Si Mariana naman ay lumingon at tumakbo papunta sa pinto ng sala na parang gustong lumabas at lapitan ng matanda. Napatulala si Ricardo. Sa buong buhay ng kanyang mga anak, hindi pa niya sila nakitang ganun kasigla at kaemosyonal sa pagkakita ng isang bagong tao. "Ang galing nito," bulong niya. "Ginoong Ricardo," sabi ni Erlinda, ang pangunahing yaya ng mga bata, nakakapasok lang sa sala na may bahagyang pag-aalala. "Sinubukan ko po silang ihanda para maligo, pero ayaw po nilang umalis sa bintana." "Hayaan mo muna sila," sabi ni Ricardo. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa nangyayari sa labas. Tumayo na ang matandang babae at dahan-dahang lumapit ng kaunti sa bahay. Hindi siya dumiretso sa gate, lumapit lang ng sapat para muling kumaway. Masiglang kumaway rin ang triplets at may napansin si Ricardo na halos hindi niya mapaniwalaan. Gumalaw ang mga labi ni Mariana. Parang sinusubukan niyang magsalita. "Nakita niyo ba yon?" tanong niya sa iba. Sa tingin ko, sinubukan ni Mariana na magsabi ng kung ano. Lumapit sina Carmen at Erlinda, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha, nakatitig sa salamin habang nasasaksihan ang tila mahiwagang sandali. Nakatayo pa rin ang matandang babae sa bangketa, may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. May kung anong napakalalim na kabutihan sa kanyang mga mata. Isang malambot na init na tila dumidiretso sa salamin at umaabot sa puso ng maliliit na bata. "Sir," maingat na sabi ni Erlinda, may halong pag-aalala ang boses, "baka po dapat lumapit ako at kausapin siya. Hindi natin alam kung sino siya o bakit siya nandito." Maraang pinigilan siya ni Ricardo. "Huwag muna, hindi pa," sabi niya, nakatutok pa rin ang tingin sa babae. Sa kaibuturan niya, may nagsasabi na hindi dapat gambalain ang sandaling ito. Wala naman siyang ginagawang masama. At tingnan mo ang mga bata, tama siya. Sina Marilu, Isabela at Mariana ay nagniningning sa tuwa. Ngumiti sila, tumuturo at ginagalaw ang mga kamay, sinusubukang makipag-usap sa matandang babae sa sarili nilang paraan sa pamamagitan ng bintana. Mas masaya sila, mas buhay kaysa sa matagal ng panahon na nakita ni Ricardo. Bigla idinampi ng babae ang kamay niya sa dibdib, saka itinuro ang mga bata para bang nagpapadala ng pagmamahal mula sa malayo. Ang sumunod ay nakapapahinga ng hininga. Walang pag-aalinlangan, ginaya agad ng tatlong bata ang kilos. Bawat isa'y inilagay ang munting kamay sa dibdib, eksaktong katulad ng sa kanya. "Diyos ko," hingal ni Carmen, nanlalaki ang mga mata. "Napakaganda niyan." Narinig ni Ricardo ang pagbilis ng tibok ng puso niya. May mahalagang nangyayari, isang bagay na lampas sa lohika. 2 taon na niyang sinubukan ang lahat. Mga eksperto sa therapy, espesyal na programang pang-edukasyon, pinakabagong laruan at kagamitan, pero walang gumana. Ngayon,
Ang di kilalang babaeng ito ang tila gumigising sa loob ng kanyang mga anak, isang bahagi na hindi maabot ng sinuman. Sino kaya siya? Tanong ni Ricardo, halos hindi maunawaan ang nangyayari. Hindi ko po alam, sagot ni Erlinda nakatingin ng mabuti sa mga bata, pero malinaw na may nabuo na silang ugnayan sa kanya, parang biglaan, pero totoo. Nagtagal pa ang matanda ng ilang minuto, nagpapalitan sila ng mapagmahal na kumpas ng mga bata, saka dahan-dahang bumalik sa pwesto niya sa ilalim ng puno. Kumaway siya ng huli bago muling umupo. Kahit hindi na siya kita, hindi pa rin umalis ang triplets sa bintana. Nakatayo lang sila roon, nakatitig sa labas, halatang umaasang babalik ang kaibigan nilang tahimik. Hinding-hindi pa ako nakakita ng ganito, bulong ni Ricardo, pilit pa ring inuunawa. Parang kilala nila siya, parang may koneksyon na hindi natin maipaliwanag. Kinagabihan, matapos ang hapunan at makatulog na ang mga bata, umupo mag-isa si Ricardo sa tabi ng bintana, malalim ang iniisip. Tumingin siya sa labas at nakita niyang naroon pa rin ang matanda, nakapulupot sa ilalim ng puno, balot ng manipis na kumot. May parte sa kanya na nahihila palapit, gustong lumabas at kausapin siya, tanungin kung sino siya, bakit siya narito, at paano niya naantig ng ganoon kalalim ang kanyang mga anak. Pero may isa pang parte sa kanya na nagsasabing maghintay muna. Kailangan niyang magmasid pa para makasiguro. Kung talagang may ginising siya sa loob ng mga bata, ayaw niyang magmadali at baka masira ang bagay na iyon. Kailangan niyang maunawaan, talagang maunawaan ang nangyayari. Kinabukasan, bago pa sumikat ng husto ang araw, gising na ang triplets. Tumakbo agad sila papunta sa bintana ng sala, sabik at puno ng pananabik. At oo nga, naroon muli ang matanda. Nakaupo sa parehong lugar sa ilalim ng puno, parang doon talaga siya kabilang. Nang makita niya ang mga bata, ngumiti siya at marahang kumaway. Parang matagal na niya silang kilala. Bumalik na naman siya, sabi ni Carmen nang pumasok dala ang almusal ng mga bata. At mas excited pa ngayon ang mga bata, dagdag ni Erlinda, nakatingin ng may paghanga. Masusing pinagmasdan ni Ricardo ang kanyang mga anak. May kakaiba sa kanila ngayon, isang bagay na hindi niya agad maipaliwanag. Si Marilu ay sinusubukang magsalita, gumagalaw ang kanyang mga labi nang walang tunog, bumubuo ng mga hugis na parang salita. Si Isabela naman ay marahang kumakatok sa bintana para kunin ang atensyon ng matanda, pero si Mariana, ang ginawa niya ang nagpatigil kay Ricardo sa kinatatayuan. Bumubulong siya. Halos hindi marinig, mahina at nanginginig ang boses niya, parang simoy ng hangin, pero ang mga labi niya'y gumagalaw ng may malinaw na layunin. Sinusubukan niyang magsalita. Nabara ang hininga ni Ricardo. Nakikita niyo ba yan? Sigaw niya, biglang nabuhayan at tinawag ang iba. Nagmamadaling lumapit ang lahat. Nakatitig sila, gulat na gulat, habang si Mariana, ang pinakatahimik sa tatlo, ay gumagalaw ang labi ng sinasadya, binibigkas ang mga salitang di pa marinig, pero mga salita pa rin. Malinaw, may nagbago sa loob niya. Ito ay isang himala, bulong ni Erlinda, nanginginig sa damdamin. Naramdaman ni Ricardo ang pag-akyat ng luha sa kanyang mga mata. Matapos ang napakahabang katahimikan, ito na ang unang senyales, tunay at puno ng pag-asa, na maaari ngang magsalita ang kanyang mga anak. At nagsimula ang lahat nung araw na dumating ang misteryosong babaeng iyon. Sino siya? Saan siya nanggaling? Bakit napakalakas ng epekto ng presensya niya sa mga bata? Walang sagot si Ricardo, pero isang bagay ang sigurado niya, hindi aksidente ang pagdating ng babaeng ito. Parang itinadhana siyang makarating sa tapat ng kanilang bahay para buksan ang mga tinig na matagal na niyang ipinapanalangin. Lumipas ang isang buong linggo at tuluyang nagbago ang buhay sa bahay ng mga Mendoza. Araw-araw, walang palya, naroon ang matanda.
tahimik na nakaupo sa ilalim ng parehong puno, parang iyon ang lugar niya sa mundo. At tuwing umaga, maagang gumigising ang triplets at nagmamadaling tumakbo sa bintana sabik makita ang kanilang kaibigang tahimik. Isang umaga, pumasok si Carmen sa opisina ni Ricardo na seryoso ang mukha. "Ginoong Ricardo, kailangan ko po kayong makausap. Tungkol po ito sa mga bata." Tumingala si Ricardo mula sa mga papel sa harap niya. "May nangyari ba?" "Ito po ay tungkol sa babaeng nasa labas," marahang sabi ni Carmen. "Nagbabago po ang mga bata." "Nagbabago paano? Ayos lang ba sila?" "Higit pa po sa ayos," sagot niya, halatang naguguluhan. "At doon po ako natatakot kasi iyon po ang kakaiba." Umupo siya sa tapat ni Ricardo at nagpatuloy. "Kahapon, hinawakan ni Marilu ang kamay ko at hinila ako papunta sa bintana. Paulit-ulit niyang tinuturo ang babae, gumagawa ng mga kumpas na hindi ko pa nakita sa kanya dati. Parang may gusto siyang sabihin sa akin, isang mahalagang bagay." Muling bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Sa loob ng 2 taon, ni minsan ay hindi nagpakita ng kahit kaunting interes ang mga anak ni Ricardo na makipag-usap sa kahit sinong nasa labas ng kanilang maliit na mundo. Namuhay sila sa sarili nilang katahimikan, tanging sa isa't isa lamang nakikipagpalitan ng ibig sabihin sa pamamagitan ng kumpas at titig. Pero ngayon nagbabago ang lahat at hindi pa yun lahat. Pagpapatuloy ni Carmen, puno ng pagkamangha ang boses. "Kahapon ng hapon, may nakita akong hindi ka panipaniwala. Si Isabela bumubulong sa tenga ni Mariana. Hindi ko narinig ang mga salita, pero kitang-kita ko ang galaw ng labi niya. Bumubuo siya ng totoong mga salita." "Sigurado ka ba?" tanong ni Ricardo, gulat na gulat. "Lubos na sigurado po ako," tumango si Carmen. At higit pa roon, bumulong si Mariana pabalik. Tumayo si Ricardo sa upuan na parang tinamaan ng kidlat. Hindi na ito basta pagsubok magsalita. Ito ay tunay na pag-uusap. Nagsasalita na ang kanyang mga anak sa isa't isa. Totoong nagsasalita, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari. "Nasaan sila ngayon?" tanong niya, halos nagmamadali sa kaba. "Nasa sala po, nanonood sa bintana tulad ng lagi nilang ginagawa," sagot ni Carmen. Dali-daling tumakbo si Ricardo sa loob ng bahay papunta sa sala. Sinalubong siya ng pamilyar na tanawin. Dikit na dikit sa salamin ang 3 bata. Sabik na sabik, nakapako ang mga mata sa iisang matandang babae sa labas. Pero iba ang pakiramdam ngayon, may bagong sigla sa hangin, may kung anong malakas, may pag-asa. Naroon na naman ang matandang babae nakaupo sa ilalim ng puno sa kabila ng kalsada. Ngunit sa pagkakataong ito, may hawak siyang bagay. Mukha itong karton na may mga guhit o mga salita. Nang makita niya ang mga bata, ngumiti siya at itinaas ang karton para makita nilang mabuti. Diyos ko, bulong ni Ricardo habang pinapanood ang reaksyon ng mga bata. Pumalakpak si Marilu sa sobrang tuwa. Tumalon-talon si Isabela na parang may nakita siyang pinakamagandang bagay sa mundo. At si Mariana, marahang idinampi niya ang kamay sa bintana at binuka ang bibig, malinaw na sinusubukang magsalita. Kumikislap ang mga mata niya sa damdamin. "Ano kaya ang nasa karton na yon?" sabi ni Ricardo halos sa sarili niya. Pumasok si Erlinda, sinusubukang pakainin ang mga bata ng merienda. "Ginoong Ricardo," sabi niya, halatang naiinis na sa pag-aalala. Ayaw po nilang kainin ang pagkain. Sobrang tutok sila sa bintana. "Hayaan mo muna," mahinang sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa mga anak. Mas mahalaga ito kaysa merienda. Sa sandaling iyon, tumayo ang matanda at dahan-dahang naglakad palapit sa bahay. Hindi siya pumasok sa bakuran, nananatili siyang magalang na nasa labas lang ng gate, pero mas lumapit siya kaysa dati. Lalong napuno ng tuwa ang triplets, halos di makontrol ang emosyon, at saka may nangyaring hindi inaasahan.
Biglang lumingon si Mariana at tumakbo palabas ng sala. "Mariana!" sigaw ni Erlinda humahabol. "Saan ka pupunta?" Sumunod sina Ricardo at Carmen, kabog na kabog ang dibdib habang ang munting bata ay tumatakbo sa pasilyo na tila may matibay na layunin, diretso sa pintuan sa harap. Sumunod agad sina Marilu at Isabela, parang may iisang tahimik na plano silang tatlo. "Gusto nilang lumabas," sabi ni Ricardo, hindi makapaniwala. Gusto nilang makilala siya. Naabutan ni Erlinda si Mariana bago ito makarating sa pinto at binuhat siya. Pero ang reaksyon ng bata ang siyang nagpasakit sa puso ng lahat. Umiyak siya, hindi dahil sa pagtanggi, hindi dahil pagod o makulit, kundi dahil sa tunay na lungkot. Iyong uri ng iyak na galing sa pinakaloob kapag may mahalagang bagay na inaagaw sa iyo. Sumabay umiyak sina Marilu at Isabela at sa loob ng ilang segundo napuno ang bahay ng hagulgol na napakalakas at tinamaan si Ricardo hanggang buto. "Ginoong Ricardo," sigaw ni Erlinda taranta, "hindi ko pa po sila nakitang ganito. Ano po ang gagawin ko?" Tiningnan ni Ricardo ang mga anak, ang munting mukha nila'y puno ng pagdadalamhati. Hindi ito tantrum, ito ay sakit, totoo at hilaw. "Hayaan mo siyang pumunta," marahan niyang sabi. "Ha?" Hindi makapaniwalang tanong ni Erlinda. "Hayaan mo siya," ulit ni Ricardo. "Hayaan mo siyang makita ang babae." "Pero sir, baby pa po siya. At ang babaeng yon ang gumagawa ng bagay na hindi natin nagawa. Tinutulungan niya ang mga anak ko sa paraang walang nakagawa," mariing sabi ni Ricardo. "Sa isang linggo pa lang, binago na niya ang lahat." Nag-alinlangan si Erlinda, sa kadahan-dahang ibinaba si Mariana. Pagdampi pa lang ng paa niya sa sahig, tumigil na agad sa pag-iyak ang bata. Tumakbo siya diretso sa pinto, puno ng determinasyon. Sumunod si Ricardo, nagtataka at namamangha sa tibay ng loob niya. Naabot ni Mariana ang pinto at sinubukang buksan ito. Nakatiptoe na inaabot ang hawakan. Nang mapagtanto niyang hindi niya kaya mag-isa, lumingon siya sa ama niya. At doon nangyari ang isang pambihirang bagay. Itinaas niya ang maliliit na braso patungo sa kanya at gumalaw ang labi ng maingat, parang sinasabing may malaking kahulugan. Walang lumabas na tunog, pero kitang-kita ni Ricardo. Sinusubukan niyang bigkasin ang isang salita, "Daddy." Halos tumigil ang puso niya. "Gusto mo bang buksan ko ang pinto?" Mahinang tanong niya, nanginginig ang boses. Masiglang tumango si Mariana. Sumabay sina Marilu at Isabela, iniunat din ang mga kamay, gumagalaw ang labi sa parehong paraan. Sinusubukang magsabi ng "Daddy." Napuno ng luha ang mga mata ni Ricardo. Sa unang pagkakataon sa buong buhay nila, sinusubukan siyang kausapin ng mga anak niya. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa misteryosong babaeng nasa labas. "Sige!" bulong niya, nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang pinto. "Tara, puntahan natin ang napaka-espesyal na babaeng ito." Tumakbo ang mga bata sa hardin na parang alon ng tuwa, kasunod si Ricardo, at hindi kalayuan sa likod nila sina Carmen at Erlinda. Pagdating sa gate, tumigil ang triplets at tinitigan ng babae na parang nakakita sila ng anghel. Iniwan na ng matanda ang karton sa tabi at nakatayo na lang, nakangiti ng may init na kayang tunawin kahit bato. Kumikislap sa pagmamahal ang mga mata niya nang makita ang mga bata sa malapitan. "Magandang hapon," sabi ni Ricardo binubuksan ang gate. "Ako ang tatay nila, si Ricardo Mendoza." "Magandang hapon," sagot ng babae, banayad at malambing ang boses. "Napakaganda ng mga anak mo. Maaari mo akong tawaging Ginang Hope." Hope, bagay na bagay sa kanya ang pangalan. "Ginang Hope," pagpapatuloy ni Ricardo, "isang linggo na po kayong nakaupo rito at bihag na bihag po kayo ng mga anak ko. Hindi ko pa sila nakitang tumugon ng ganito sa kahit sino." Napuno ng luha ang mga mata ni Hope. "Espesyal po sila," emosyonal niyang sabi. "Nararamdaman ko."
May dala silang isang bagay sa loob nila, isang mensahe, isang liwanag na kailangang marinig ng mundo. Lumapit si Mariana sa kanya nang walang kahit kaunting takot. Dahan-dahang lumuhod si Hope para pumantay sa kanya at iniunat ang kamay. Walang pag-aatubili, hinawakan ito ni Mariana. At saka may nangyaring tunay na mahiwaga. Binukaan ni Mariana ang bibig at bumulong ng salita. Mahina, halos hininga lang, pero narinig ito ng lahat. "Lola!" Biglang tumahimik ang lahat. Nanigas si Ricardo. Napasinghap si Erlinda. Napuno ng luha ang mga mata ni Carmen. Nagsalita si Mariana, ang una niyang totoong naririnig na salita, at tinawag niyang Lola ang babaeng ito, isang estranghero. "Siya?" Nagsalita, sabi ni Ricardo, hindi pa rin makapaniwala. Ngumiti si Hope ng marahan, umaagos ang luha sa pisngi. Hinaplos niya ang pisngi ni Mariana. "Kumusta, mahal kong apo?" Malambing niyang sabi. "Ang saya kong marinig ang munting boses mo." Lumapit sina Marilu at Isabela, bawat isa'y hinawakan ng tig-isang kamay ni Hope. At saka na parang natural, sabay nilang ibinulong ang parehong salita. "Lola!" Hindi na napigilan ni Ricardo ang sarili, napahagulhol siya sa iyak. Sa loob ng ilang sandali, nagsalita na ang tatlo niyang anak ng kanilang unang mga salita at lahat sila'y iisa ang sinabi, "Lola." "Paano ito nangyayari?" Tanong niya, mabigat sa emosyon ang boses. Marahan siyang tiningnan ni Hope, mabait ang mga mata. "May mga koneksyong," sabi niya, "hindi kailangan ng dahilan. Nandyan lang sila." Bigla isang matalim na boses ang bumasag sa payapang sandali na parang malamig na patalim. "Ricardo, anong nangyayari dito?" Lahat ay napalingon at nakita si Beatriz Lopez, ang kapitbahay nila sa tabi, napapalapit sa gate, mabilis ang hakbang at puno ng hindi pagsang-ayon ng mukha. Si Beatriz, huminga ng malalim si Ricardo, pilit na pinananatiling kalmado ang sarili. "Hello Beatriz, kumusta ka?" "Kumusta ako?" Ulit niya, halatang naiinis. "Ricardo, isang linggo nang nakapwesto ang babaeng ito sa kalsada natin. Nakakahiya ito." Nanatiling mahinahon si Ricardo. Wala naman siyang ginugulo. "Wala siyang ginugulo?" Singhal ni Beatriz. "Ricardo, nakatira tayo sa eksklusibong gated community. Hindi ito lugar para sa mga taong basta na lang titira sa bangketa. Ano na lang ang iisipin ng ibang residente?" Dahan-dahang tumayo si Ines, hawak pa rin ang mga kamay ng triplets, tahimik ang dignidad. "Pasensya na kung ang pag-upo ko rito ay nagdulot ng pag-aalala," mahinahon niyang sabi. "Kung gusto ninyong umalis ako, naiintindihan ko." "Hindi." Lumabas ang salita sa bibig ni Ricardo ng napakatatag at napakabilis. Kaya nagulat ang lahat, pati siya mismo. "Hindi ka aalis kahit saan," dagdag niya, lumapit na parang nagpoprotekta. "Ricardo," nanlaki ang mga mata ni Beatriz, "nawalan ka na ba ng katinuan?" "Hindi," sagot niya ng kalmado. "Pero ang mga anak ko, nagsalita sila ngayon sa unang pagkakataon sa buong buhay nila. At nangyari yon dahil nandito ang babaeng ito, si Ginang Ines." Kumurap si Beatriz, litong-lito. "Nagsalita? Anong ibig mong sabihin, nagsalita?" "Eksaktong sinabi ko, matapos ang 2 taong ganap na katahimikan, ngayong araw, sinabi nila ang una nilang salita." Tumingin si Beatriz sa mga bata na mahigpit na kumakapit sa tagiliran ni Ines na parang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo nila. "Hindi maaari," bulong niya halos sa sarili niya. "Pero totoo," mariing sabi ni Ricardo. "At habang patuloy siyang tumutulong sa mga anak ko, hindi lang siya welcome, bahagi na siya ng buhay namin." Dumilim ang mukha ni Beatriz. "Ricardo, seryoso ka bang papayagan mo ang isang pulubing babae na manatili dito?" Ang salitang pulubi ay nanatili sa hangin, matalim at napakabagsik. Nakita ni Ricardo si Ines na napayuko, puno ng tahimik na sakit ang mga mata. Kusang humigpit ang kapit ng mga bata sa kamay niya.
na para bang pinoprotektahan siya sa insulto. Beatriz, sabi ni Ricardo, matatag ang tinig. May pangalan ng babaeng ito, si Ines siya at hindi siya pulubi, bumibisita siya. Bumibisita ulit ni Beatriz, hindi makapaniwala. Kanino naman? Tumingin si Ricardo sa kanyang mga anak. Tumingin siya kay Ines na nagising ang isang himala sa mga puso nila. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyong babago sa buong kinabukasan niya. Bumibisita siya sa amin, sabi niya, sa pamilya ko, at kung nais niya, maaari siyang manatili hanggat kailangan niya. Isang banayad at nagniningning na ngiti ang sumilay sa mukha ni Ines. Parang biglang lumiwanag ang buong hardin. Pumalakpak sa tuwa ang triplets at muli sabay-sabay mahinang ibinulong ang salitang nagbago sa lahat, Lola. Nanatiling nakatayo si Beatriz, tila natigilan. Pagkatapos, huminga siya ng mariin, tumalikod at nagmartsa palayo na walang sinabi. Tumingin si Ricardo kay Ines, napupuno ng luha ang kanyang mga mata. May nagbago sa loob niya. Hindi niya alam kung sino siya o saan siya galing. Pero alam niyang malalim at tiyak, hindi aksidente ang presensya nito. Ibinabalik nito ang liwanag na matagal nang nawawala sa buhay ng kanyang mga anak. Lumipas ang 2 linggo at si Ines ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng pamilyang Mendoza. Kamangha-mangha ang pagbabago sa bahay. Kung dati katahimikan ng pumupuno sa bawat sulok, ngayon ay may mahihinang halakhak, mga bulong na salita at masasayang pagtatangka magsalita na nagpapainit sa puso ng lahat. Inayos ni Ricardo na manatili siya sa isang maaliwalas na guest room sa staff quarters. Pero mas gusto niyang gugulin ng araw sa sala, nakaupo sa karpet kasama ang mga bata. Doon nagaganap ang mahika. Isang maliwanag na umaga, umaling-aungaw sa pasilyo ang matamis na boses ni Marilu. Daddy, tingnan mo! Iniwan ni Ricardo ang lahat sa opisina at tumakbo papunta sa sala. Bawat bagong salitang nabibigkas ng mga anak niya ay parang pinakamahalagang hiyas. At ito na ang 5 salitang nagawa ni Marilu mula nang dumating si Ines. Ano yun, prinsesa ko? Tanong niya, lumuhod sa tabi niya. Masiglang itinuro ni Marilu ang isang papel na hawak ni Ines. Tumingin ng mabuti si Ricardo at parang huminto ang hininga niya. Iyon ang parehong karton na nagpasiklab ng matinding emosyon, 2 linggo na ang nakalipas. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw niya kung ano ang iginuhit doon. 3 munting babae, magkahawak kamay, kulot ang buhok, magkakatulad ang damit at nagniningning ang mga ngiti. Mukha itong eksaktong mga anak niya, sina Marilu, Isabela at Mariana. Hindi lang kamukha, kundi kaparehong kapareho. Nakakakilabot sa tumpak na detalye. Ines, sabi niya, nanginginig ang boses, kailan mo ito iginuhit? Kumikislap ang mga mata ng matanda sa halong lambing at lungkot. Matagal na, anak, marahan niyang sabi. Maraming taon na ang nakalipas. Maraming taon, bulong ni Ricardo, hindi makapaniwala. Pero, paano mo nalaman? Hindi mo pa naman sila nakikilala noon. Tumingin si Ines sa mga bata na ngayon ay nakaupo ng komportable sa paligid niya. Tahimik na naglalaro si Isabela ng isang telang manikang gawa kamay na dala ni Ines mula sa kakaunti niyang gamit. Si Mariana naman ay nakaupo ng naka-cross legs, may lumang kupas na picture book sa kandungan, binubuklat ang mga pahina na parang sagrado. Minsan, sabi ni Ines, nakikilala ng puso natin ang mga kaluluwang hindi pa natin nakakasalamuha. Walang lohika, pakiramdam lang. Parang may malamig na dumaan sa batok ni Ricardo. May hiwaga sa sinabi niya, isang bagay na nakaaantig at hindi niya maipaliwanag. Lola, mahinang sabi ni Mariana, lumapit dala ang libro. Kwento, binuksan ni Ines ang kanyang mga bisig at umakyat si Mariana sa kanyang kandungan.
Siyempre, mahal ko, sabi ni Ines, hinawi ang kulot sa noo ng bata. Magbasa tayo. Ano ang kwentong gusto niyong marinig ngayon? Malambing na tanong ni Ines habang tinitingnan ng tatlong bata. Yung may mga prinsesa! Sabik na sagot ni Marilu. Mas malinaw at mas matatag ang boses araw-araw. Ako rin! Sabay singit ni Isabela habang nagmamadaling lumapit para umakyat sa kandungan ni Ines. Kasunod si Mariana na umupo ng komportable sa tabi niya. Nakatayo si Ricardo sa may pintuan, sumisikip ang dibdib sa tindi ng damdamin. Ilang linggo pa lang ang nakalipas, namuhay ang mga anak niya sa lubos na katahimikan. Ngayon, hindi lang sila nagsasalita, humihiling na sila, nagpapakita ng lambing at nagpapahayag ng sarili ng may kumpiyansang hindi inakala ng kahit sinong eksperto na posible. Hindi ito basta pagbabago, para itong himala. Biglang tumunog ang doorbell. Sumulpot si Carmen sa bukana ng sala, may pag-aalala sa mukha. Ginoong Ricardo, maingat niyang sabi, may mga tao po sa pinto. Sabi nila kapitbahay daw po at gusto kayong makausap. Agad nag-iba ang hangin sa paligid. Alam ni Ricardo na darating ang araw na ito. Habang si Ines ay naging araw-araw na bukal ng tuwa para sa mga bata, tiyak na may mga taong hindi magugustuhan ang presensya niya sa lugar. Ilan sila? Tanong niya. 5 o 6 po. Kasama po si Ginang Beatriz. Sagot ni Carmen. Halatang balisa. Dahan-dahang tumayo si Ines at maingat na inilipat ang mga bata sa sofa. Baka dapat umalis muna ako. Kahit ngayong araw lang. Mahina at payapa niyang sabi. Huwag! Sabay-sabay na sigaw ng triplets, mahigpit na kumapit sa mga braso niya ng may determinasyon. Ito ang unang pagkakataon na napakalinaw, napakatindi nilang sinabi ang huwag, kaya napapikit si Ricardo sa gulat. Dito ka lang, matatag niyang sabi kay Ines, ako ang bahala. Naglakad si Ricardo papunta sa harap ng bahay at binuksan ang pinto. Isang maliit na grupo ng kapitbahay ang naghihintay malapit sa gate. Nasa unahan si Beatriz Lopez, parang siya ang kusang leader. Katabi niya ang mga pamilyar na mukha, sina Eduardo Santos, Ana Castillo, Francisco Perez at Rosita Pascua, mga taong kilala lang ni Ricardo ng pautay-utay, hindi niya talaga nakaklose. Ricardo, diretsyo at matigas na bungad ni Beatriz, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Tungkol saan? Tanong niya. Tungkol sa sitwasyon sa bahay mo, sagot niya. Nakakross ang mga braso. Lumapit si Eduardo. Ricardo, alam naming mabait kang tao, pero sumobra na ito. Sumobra? Ulit ni Ricardo, bahagyang tinaas ang kilay. Oo, sabi ni Ana sa tonong mapangmaliit. May pinapasok kang tao galing sa kalsada sa bahay mo. Nagpapadala yan ng delikadong mensahe sa buong komunidad. Anong klaseng mensahe? Tanong ni Ricardo, kontrolado ang boses. Na pwedeng dumating dito kahit sino at manatili. Singit ni Francisco Perez. Bago pa natin malaman, puno na ng mga estranghero ang paligid. Kumulo ang galit sa loob ni Ricardo pero nanatili siyang kalmado. Pinag-uusapan niyo ang isang matandang babae na tumulong sa mga anak ko sa paraang walang ibang nakaabot. Tumulong paano? May pagdududang tanong ni Rosita. Ricardo, sinasabi mo bang mas marami siyang nagawa kaysa sa mga doktor at therapist? Tumingin si Ricardo ng diretso sa kanila. Nagsimula nang magsalita ang mga anak ko. Biglang nanahimik ang buong grupo. Anong ibig mong sabihin? Nautal si Beatriz. Eksaktong sinabi ko, matapos ang 2 taong ganap na katahimikan, mula nang dumating si Ginang Ines, nagsasalita na sila. Sa 2 linggo, mas malaki ang progresong nagawa nila kaysa sa 2 taon ng espesyalistang gamutan. Hindi yan posible, bulong ni Eduardo umiiling. Sakto namang parang sinadya may malinaw at masayang boses na umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay. Daddy, gusto ni Lola magpakita ng larawan. Lahat ay napalingon sa bahay, gulat na gulat. Si Marilu yan, sabi ni Ricardo na may proud ng ngiti.
3 linggo lang ang nakalipas, wala pa siyang nasasabi kahit isang salita. Wala nang maipaglalaban pa, hindi maikakaila ang katotohanan, naririnig mismo mula sa loob ng bahay sa boses ng isang munting bata. Pero paano? Tanong ni Ana lubos na naguguluhan. Hindi ko maipaliwanag kung paano, sagot ni Ricardo. Ang alam ko lang nangyayari ito at habang nakakatulong siya, may tahanan si Ginang Ines dito. Hahakbang na sana siya para pauwiin sila nang biglang tumakbo palabas si Erlinda halatang balisa. Ginoong Ricardo, kailangan po niyong pumasok. Ngayon na, may mali po kay Ines. Hindi na nag-atubili si Ricardo. Nagpaalam siya ng mabilis at tumakbo pabalik sa loob. Kabog na kabog ang puso. Sa sala, nakita niya si Ines na nakaupo sa sofa, umaagos ang luha sa pisngi. Nakapaligid sa kanya ang triplets, marahang hinahaplos ang mga kamay at mukha niya, puno ng pag-aalala ang maliliit nilang boses. Ines, anong nangyari? Tanong ni Ricardo, dali-daling lumapit. Tumingala si Ines, namumula ang mga mata at pinunasan ng luha gamit ang manggas niya. Ricardo, panimula niya nanginginig ang boses, may kailangan akong sabihin sa iyo. Isang bagay na dapat sinabi ko na mula pa nung una. Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Ano yon? Huminga siya ng malalim at nagsalita na parang pasa ng bigat ng maraming taon. Ang buo kong pangalan ay Ines Maria Flores. Dati akong guro. Mahigit 40 taon akong nagtrabaho kasama ang mga batang may developmental challenges. Guro? Ulit ni Ricardo hindi makapaniwala. Oo, tumango siya. Nag-aral ako ng special education. Buong buhay ko, inialay ko sa pagtulong sa mga batang tulad ng sayo, na nahihirapang ipahayag ang sarili. Umupo si Ricardo sa tabi niya, walang imik, pilit na inuunawa ang naririnig. Bakit hindi mo sinabi agad? Mahina niyang tanong. Dahil nawala lahat sa akin, sabi ni Ines, pumutol ang boses sa sakit. Ang paaralan ko, ang bahay ko, ang pamilya ko. Nawala ng tiwala ang mga tao sa akin. Walang gustong guro na nauuwi sa lansangan. Paano nangyari yon? Mahinang tanong ni Ricardo, nakapako ang mga mata kay Ines. Tumingin ang matandang babae sa triplets na ngayon ay nakikinig ng mabuti. Nanlalaki ang mga mata, seryoso ang mga mukha sa paraang tila lampas sa kanilang edad. 3 taon na ang nakalipas, panimula niya, kalmado ngunit mabigat ang tinig. May pinapatakbo akong espesyal na paaralan, isang lugar para sa mga batang may developmental challenges, mga batang halos isinuko na ng mundo. At napakarami naming tagumpay, mga batang natutong magsalita, magpahayag ng sarili, makipag-ugnayan, kahit walang naniniwalang kaya nila. Masusing nakinig si Ricardo, ramdam na ang bigat ng darating. Pero pagkatapos, huminto siya parang nilulunok ang sakit. May aksidente, sunog, dahil sa sirang kable, salamat at walang malubhang nasaktan, pero nawasak ang gusali. Hindi kinaya ng insurance ang lahat ng pinsala. May ilang magulang, takot at galit na nagsampa ng kaso laban sa paaralan. Ibinaling niya ang tingin sa sahig. Nawala sa akin ang lahat habang sinusubukan kong bayaran ng mga utang. Ang bahay ko, ipon ko, lahat ng pinaghirapan ko, lahat nawala. Sumikip ang dibdib ni Ricardo, tila may bumubuong bukol sa lalamunan. Ines, pasensya na, ang sakit nun. Pero hindi pa siya tapos. Hindi ko masyadong ikinabahala ang pagkawala ng pera. Pagpapatuloy niya, nanginginig ang boses. Ang pinakamasakit ay ang pagkawala ng tiwala. Pagkatapos ng sunog, wala nang gustong ipahawak sa akin ang anak nila. Nawalan ako ng kredibilidad, nawalan ng layunin, nawala ng pangalan. Nauwi ako sa lansangan, hindi dahil wala na akong malasakit, kundi dahil tumigil ang mundo sa paniniwala sa akin. Tahimik na tumulo ang mga luha niya. Walang sabi-sabi, lumapit si Marilu at marahang idinampi ang munting kamay sa pisngi ni Ines. Huwag ka nang umiyak, Lola, malambing niyang sabi. Mabuti ka.
Natahimik ang buong sala. Ang munting pangungusap na yon na sinabi ng tapat at dalisay ay tumagos ng mas malalim kaysa sa kayang sabihin ng sinumang adulto. Ngumiti si Ines sa gitna ng luha at hinalikan ang kamay ng bata. Salamat, anghel ko. Binalik mo ang pag-asang akala ko'y tuluyan nang nawala. Pinunasan ni Ricardo ang sarili niyang luha. Ngayon, naiintindihan ko na, sabi niya, kaya alam mo agad kung ano ang kailangan ng mga anak ko. Tumango si Ines. Oo, sa unang tingin pa lang sa kanila, nakita ko na ang palatandaan. Selective mutism na may kasamang delayed language development. Kondisyon yon na matagal ko nang hinahawakan. Nakita ko na ang mga pattern noon. Alam ko ang pinagdadaanan nila. Lumapit si Ricardo. Pero yung drawing, paano mo naiguhit ang 3 batang eksaktong katulad nila bago mo pa sila nakilala? Sandaling nag-atubili si Ines, tila nagdedesisyon kung ibubukas pa ang mas malalim na lihim. Ricardo, mahinahon niyang tanong, maaari ba kitang tanungin? Ano ang pangalan ng asawa mo? Nagulat siya. Marites Santos Mendoza. Bakit? Napuno ulit ng luha ang mga mata ni Ines, pero ngayon hindi ito puro lungkot. May halong pag-aalab ng damdamin. Marites Santos. Marahan niyang ulit, parang binibigkas ang pangalan ng isang sagradong tao. Kulot na kayumangging buhok, berdeng mga mata, ngiting kayang magpasaya ng buong silid. Naramdaman ni Ricardo ang ginaw sa batok. Paano mo siya kilala? Nanginginig ang boses ni Ines. Estudyante ko siya. Mahigit 20 taon na ang nakaraan. Dumating si Marites sa akin noong maliit pa siya, mga 3 taong gulang. Pareho na pareho ang kondisyon niya sa kondisyon ng mga anak mo ngayon. Umikot ang mundo ni Ricardo. Si Marites may problema sa pagsasalita. Pero napaka-articulate niya, napaka-kumpiyansa. Ni minsan ay hindi niya nabanggit kahit anong ganong hirap. Iyan ay imposible, bulong niya. Pero totoo, mahinahong sabi ni Ines. Desperado ang mga magulang niya. Matalino siya, mapagmahal, pero lubos na tahimik. 2 taon ko siyang tinuruan. At sa huli, nahanap niya ang boses niya. Hindi lang boses, naging isa siya sa pinaka-eloquent na batang naturuan ko. Tinakpan ni Ricardo ang bibig niya, halos hindi makahinga. Nawala ang komunikasyon namin habang lumalaki siya pagpapatuloy ni Ines. Pero hindi ko siya nakalimutan. Nang makita ko ang mga anak mo, parang nakita ko ulit si Marites, pero sa pagkakataong ito, 3 siya. Kinuha niya mula sa lumang bag ang isang kupas at nanilaw na litrato. Halatang dekada na ang tanda nito, pero agad nakilala ni Ricardo ang kumikislap na berdeng mga mata at maliwanag ng ngiti. Si Marites yon, bata pa. Nang makita ko sila, sabi ni Ines, hindi ko na kailangang tanungin kung sino sila. Alam ko na, kaya ko na iguhit ang 3 bata. Galing iyon sa alaala, sa pagmamahal. At kaya ko ring alam na kaya ko silang tulungan. Napuno ulit ng luha ang mga mata ni Ricardo. Kaya namamana pala, tanong niya, parehong hirap? Oo, tumango si Ines. Pero pati ang parehong potensyal, ang parehong lakas para malampasan ito. At ngayon, ang parehong boses na naghihintay lang na matagpuan. Parang naiintindihan ang bawat salita, nagtipo ng triplets sa paligid ni Ines, nagniningning ang pagmamahal sa mga mata. Sabay-sabay nilang ibinulong, "Salamat, Lola." Hindi na napigilan ni Ricardo ang luha. Ang babaeng ito, ang estrangherong dumating na parang bulong sa bangketa, hindi pala estranghero. Bahagi siya ng nakaraan ni Marites, isang regalong dumating sa tamang oras. Isang tulay ng 2 henerasyon. Ines, sabi niya, napuputol ang boses, hindi ka lang bisita rito, bahagi ka ng pamilya namin. At sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niyang tumatawa at malayang nagsasalita ang kanyang mga anak, kasama ang babaeng minsang gumabay sa kanilang ina, may napagtanto si Ricardo. Buo na ulit ang pamilya niya. Pero sa labas, hindi nila namamalayan. Nakatayo si Beatrice Lopez sa bintana, baluktot sa inggit at galit ang mukha.
Pinapanood niya ang eksenang iyon, nakapikit ang mata sa puot. Nagsisimula ng magplano kung paano niya gigibain ang bagong naitayong pag-asa. Hindi pa tapos ang kwento. May paparating na bagyo. Lumipas pa ang 3 linggo at patuloy na namulaklak ang mga bata sa paraang hindi naisip ng kahit sino. Si Marilo ay nagsasalita na ngayon ng buong pangungusap. Si Isabela ay nagsimula ng humuni ng mga kanta mula umaga hanggang gabi. At si Mariana, siya na ang munting daldalera ng pamilya, walang tigil sa pagtatanong tungkol sa mundo. Noong Sabado ng umaga, habang naglalaro sila sa hardin na sinisikatan ng araw, tumingala si Mariana sa langit at nagtanong. Nanlalaki ang mga mata sa kuryosidad. "Lola, bakit asul ang langit?" "Dahil gusto ng Diyos na gawing maganda ang langit para sa iyo," sagot ni Ines nang may banayad ng ngiti, ang ngiting naging pamilyar at nakaaaliw na sa tahanan ng mga Mendoza. Pinagmasdan ni Ricardo ang eksena mula sa bintana ng kanyang opisina. Napuno ng init ang puso niya. Halos hindi na niya maalala kung ano ang buhay bago dumating si Ines. Ang katahimikan na dati pumupuno sa bahay ay napalitan na ng tawanan, masiglang kwentuhan at walang tigil na kuryosidad. Hindi na sarado sa mundo ang kanyang mga anak. Masigla na sila, puno ng buhay at napakagaling magpahayag ng sarili. Bigla, lumitaw si Carmen sa pintuan ng opisina niya, halatang nag-aalala. "Ginoong Ricardo," kinakabahang sabi niya, "may mga tao po sa pinto. Sabi nila, galing daw po sila sa Child Protective Services." Parang nahulog ang puso ni Ricardo. "Child Protective Services?" Gulat niyang tanong. "Bakit? Para saan?" "Hindi ko po alam, sir," sagot ni Carmen. "Sabi nila urgent daw po at kailangan kayong makausap agad." May bumuo na buhol sa sikmura ni Ricardo. May masama siyang pakiramdam at halos sigurado siya kung sino ang nasa likod nito. Naglakad siya papunta sa pintuan at nadatnan ng 2 babae na naghihintay, kapwa nakapropesyonal na uniforme. Ang isa, bahagyang mas matanda, ay may hawak na clipboard na puno ng mga form. "Magandang umaga, kayo po ba si Ginoong Ricardo Mendoza?" Tanong ng mas matanda. "Opo," sagot ni Ricardo. "Ako po si Marina Oliveira, social worker. Ito po ang kasama ko, si Patricia Santos. May natanggap kaming anonymous complaint tungkol sa inyong mga anak." "Anong klaseng reklamo?" tanong ni Ricardo, kahit may hinala na siyang alam. "Naiulat po sa amin na may isang posibleng vulnerable na tao ang naninirahan sa bahay ninyo at malapit na nakikisalamuha sa mga bata. Kailangan naming tiyakin na ligtas at maayos ang kapaligiran ng mga bata." Ramdam ni Ricardo ang pag-akyat ng inis sa dibdib, pero pinanatili niyang kalmado ang tono. "Maayos na maayos ang mga anak ko," mahinahon niyang sabi. "Na gusto niyo po bang makausap sila mismo?" "Opo, bahagi po yon ng standard process," sagot ni Marina. "Nasaan po ang mga bata ngayon?" Inakay ni Ricardo ang 2 babae papunta sa likod bahay kung saan naglalaro si Ines kasama ang triplets. Puno ng halakhak ang hangin. Tumatakbo ang 3 bata, naghahagikikan at nagtatawag sa isa't isa ng puno ng tuwa. "Marilu, Isabela, Mariana," tawag ni Ricardo. "Halina kayo, sandali dito please." Tumakbo papalapit ang 3, maliwanag ang mga mukha, masiglang nagkukwento tungkol sa laro nila. Halatang nagulat sina Marina at Patricia. Hindi lang masaya ang mga bata, nagsasalita sila ng malinaw, kumpiyansa at walang hirap. "Magandang umaga mga iha," mabait na sabi ni Marina. "Pwede ba akong magtanong ng ilang bagay?" "Oo," masayang sagot ni Marilu na may malaking ngiti. "Gusto niyo ba tumira dito?" "Gustong gusto," sabay-sabay nilang sagot. "At sino ang nag-aalaga sa inyo?" "Si Daddy, si Carmen, si Erlinda at si Lola Ines," sabi ni Isabela. Itinuturo isa-isa ang mga nabanggit. "Lola Ines?" usisa ni Marina nagtataka. "Sino yon?" Tumakbo si Mariana papunta kay Ines at hinawakan ang kamay nito.
Siya ang lola ng puso namin, proud niyang sabi. Tinulungan niya kaming matutong magsalita. Nagkatinginan sina Marina at Patricia na mamangha. Lumapit si Ines nang may dignidad at nagpakilala. Magandang umaga po. Ako po si Ines Maria Flores. Espesyalisado po ako sa child development at pedagogy. Nakatira po kayo dito kasama ng pamilya? Tanong ni Patricia. Opo, sagot ni Ines. Nanatili po ako dito habang tinutulungan ko ang mga bata sa kanilang development. Anong klaseng tulong po? Tanong ni Marina. Sa language development nila. Nang makilala ko sila, may anyo sila ng selective mutism. May, tinaas ni Marina ang kilay. Ibig sabihin po, wala na ngayon? Sumingi si Ricardo. 2 taon po na walang nasabi ni isang salita ang mga anak ko. Mula nang dumating si Ines, ang bilis at laki ng progreso nila. Muling tumingin ang mga social worker sa mga bata na ngayon ay nagtatawanan, naglalaro at malayang nagkukwentuhan. Imposibleng ikaila kung gaano sila kasigla at kasaya. Ginoong Ricardo, sabi ni Marina, maaari po ba naming makita ang identification documents ni Ginang Ines? Sandaling tumigil ang lahat, bahagyang nag-iba ang mukha ni Ines, isang kisap lang ng pag-aalala na agad napansin ni Ricardo. May problema ba? Tanong niya. Mahinang sagot ni Ines. Sa kasamaang palad, nawala ang mga dokumento ko noong nawala ang tahanan ko. Pinapagawa ko na ulit, pero matagal ang proseso. Kumunot ang noo ni Marina. Kung walang valid identification o patunay ng qualifications, hindi ko po opisyal na makukumpirmang pinapahintulutan kayong mag-alaga ng mga bata. Pero tingnan niyo sila, sabi ni Ricardo, pinipigilan ng boses na tumaas. Tingnan niyo kung gaano sila umunlad. Ang resulta ng ginagawa niya, kitang-kita. Biglang lumapit si Marilu sa grupo at tumingala kay Marina sa kanyang malalaking inosenteng mata. Bakit kayo nag-aaway? Mahina niyang tanong. Mabait si Lola Ines. Hindi kami nag-aaway, iha, malambing na sabi ni Marina. Pero oo, singit ni Isabela. Nakita ko kayo. Seryoso kayong nagsasalita. Pero wala namang ginagawang masama si Lola. Pagkatapos, humakbang si Mariana, matatag ang tinig at diretso ang tingin. Kapag kinuha niyo si Lola, titigil na ulit kami sa pagsasalita. Tumama ang mga salita niya na parang kulog. Hindi iyon basta banta, pangako iyon. At iyon ang pinakamalinaw na patunay kung gaano kahalaga si Ines sa mga bata. Lumuhod si Ines at niyakap silang tatlo. Mga mahal ko, mahinahon niyang sabi, huwag kayong mag-alala. Trabaho lang nila ito. Hindi ka aalis, di ba? Tanong ni Marilu, nangingilid ang luha. Hinding-hindi, anak. Bulong ni Ines, mahigpit silang niyayakap. Hindi ako aalis, pangako. Tahimik na pinanood ni na Marina at Patricia ang eksena. Imposibleng hindi makita ang bigkis ng babae at ng mga bata o ang napakalaking pagbabagong nangyari sa ilalim ng pag-aalaga niya. Ginoong Ricardo, sabi ni Marina makalipas ang sandali, kailangan po namin kayong makausap ng pribado. Tumango si Ricardo at sumama sa 2 babae. Kalmado ang boses ni Marina pero tuwiran. Nakasaad sa ulat na natanggap namin na may mapanganib na tao raw na nag-aalaga sa inyong mga anak. Panimula ni Marina, matatag ang boses. Pero ang nakita namin dito ngayon, ibang-iba ang sinasabi. Tumango si Ricardo, mahigpit ang panga. Sino ang nagsumite ng ulat? Anonymous po, sagot niya, pero sinasabi roon na nanganganib ang mga bata dahil may hindi autorisadong tao na nakatira rito. Napabuntong hininga si Ricardo, kumukulo ang galit sa ilalim. Yung hindi autorisadong tao na yon ang nagligtas sa mga anak ko. Isa siyang kwalipikadong guro. Kilala niya ang yumaong asawa ko. At sa ilang linggo pa lang, nagawa niya ang hindi nagawa ng mga doktor at therapist sa loob ng ilang taon. Naniniwala ako sa iyo, sabi ni Marina, pero ang problema, dahil wala siyang dokumento,
Mahirap para sa amin na opisyal na aprubahan ang papel niya dito. Sa sandaling yon, tahimik na lumapit si Ines. Mapagkumbaba ang mukha niya, halos humihingi ng paumanhin. Ginoong Ricardo, mahinang sabi niya, baka umalis na lang ako. Ayokong magdala ng gulo sa pamilya ninyo. Bago pa makasagot si Ricardo, biglang tumakbo ang mga bata at mahigpit na kumapit sa kanya. Hindi aalis si Lola, iyak ni Marilu. Nangako siyang mananatili, mariing sabi ni Isabela. Kung aalis si Lola, hindi na kami magpapasalita kahit kanino. Dagdag ni Mariana, nanginginig pero determinado. Natigilan ang dalawang social worker, halatang nayanig sa tindi ng reaksyon ng mga bata. Wala ni Katiting na takot sa mga boses nila, puro pagmamahal at desperasyon lamang. Napakalinaw, hindi banta ang babaeng ito. Siya ang dahilan kaya namumulaklak na ang tatlong bata. Ginang Ines, mahinahong tanong ni Marina, may maipapakita po ba kayo? Kahit ano, na patunay ng propesyon ninyo? Diploma, sertipiko, lumang lisensya? Sandaling tumahimik si Ines. Halos lahat nawala sa sunog sa eskwelahan. Pero, nabitin ang boses niya parang may biglang naalala. Tiningnan siya ni Ricardo nang may pagtataka. Ano yon? May isang bagay akong nailigtas, mahina niyang sabi. Regalo ni Marites, noon pang matagal. Sandaling nawala si Ines papunta sa kwarto niya at bumalik hawak ang isang maliit na lumang kahong-kahoy. Sa loob nito ay mga kupas na larawan, ilang alaala at isang marupok na nanilaw na sobre. Ibinigay niya ito sa akin nung nagtapos siya ng high school, sabi ni Ines. Iningatan ko mula noon. Maingat niyang binuksan ang liham at nagsimulang magbasa ng malakas. Mahal kong Guro Ines, ngayon ay nagtapos ako ng high school at gusto kong malaman ninyo na ang bawat tagumpay ko ay dahil sa inyo. Kung kaya kong magsalita ng may kumpiyansa, kung kaya kong ipahayag ang iniisip at pangarap ko, iyon ay dahil naniwala kayo sa akin noong walang iba. Itinuro ninyo sa akin na ang boses natin ang lakas natin. Nangangako akong gagamitin ko ang akin para tumulong sa iba. At kung magkakaanak man ako balang araw, sana makatagpo sila ng tulad ninyo. Buong pagmamahal at pasasalamat, Marites Santos. Tumahimik ang hardin na puno ng luha ang mga mata ni Ricardo. Napatigil sina Marina at Patricia halatang naantig. Tumingala ang mga bata kay Ines na may paghanga, parang ngayon lang nila nakita na may lihim na pakpak ang kanilang lola. Kilala ni Mami si Lola? Tanong ni Marilu, halos pabulong. Oo, anak, sagot ni Ricardo. Noong edad niyo si Mami, estudyante rin siya ni Lola, gaya ninyo. Lumapit si Mariana nang nakatiptoe at inosenteng nagtanong, si Mami ba ang nagpadala sa iyo sa amin? Parang alon ng damdamin ang tumama sa lahat. Yumuko si Ines at niyakap ang munting bata. Naniniwala akong oo, mahal ko, bulong niya. Sa tingin ko, gusto ng mami niyo na mabigyan kayo ng parehong pagkakataong ibinigay sa kanya. Pinunasan ni Marina ang luha sa pisngi. Ginoong Ricardo, mahina niyang sabi, wala kaming nakikitang dahilan para mag-alala. Ligtas ang inyong mga anak, maayos ang pag-aalaga at puno ng pagmamahal. Isasara na namin ang report na ito. Napahinga ng malalim si Ricardo, sa kanya lang napansing pinipigil niya pala ang hininga. Salamat, maraming salamat. Pero dagdag ni Marina, mas mabuti pong simulan ninyo agad ang proseso para maibalik ang mga dokumento ni Ginang Ines. Isinara namin ang kasong ito, pero hindi ibig sabihin ay wala nang susunod. Bago pa makasagot si Ricardo, biglang tumakbo si Carmen papasok sa hardin. Ginoong Ricardo, lumabas po kayo. Si Ginang Beatriz nasa kalsada, may kasama siyang grupo. Sumunod silang lahat sa harap ng bahay. Doon sa bangketa may nakakagulat na eksena. Nasa gitna ng maraming tao si Beatriz Lopez, mahigit 10 kapitbahay. Karamihan may hawak na mga placard na may nakasulat, protektahan ang mga bata. Walang lugar ang mga estranghero. Palayasin ang mga mananakop na patitig si Marina. Ano ito?
Kinuyom ni Ricardo ang kamao. Iyan ang kapitbahay na nagsampa ng report. Kumapit ang triplets kay Ines, natakot sa sigawan, pero niyakap niya sila at pinakalma. Huwag kayong matakot, mga mahal ko, bulong niya. Minsan hindi alam ng mga tao kung ano ang tunay na pagmamahal. Tumingin si Marilu sa mga tao, saka bumalik ang tingin kay Ines. Lola, bakit ayaw nila sa'yo? Ngumiti ng banayad si Ines. Dahil hindi nila ako kilala, anak. At kapag hindi naiintindihan ng tao ang isang bagay, madalas takot ang unang lumalabas. Sapat na ang nakita ni Marina. Lumabas siya at lumapit sa grupo. Ako si Marina Olivera mula sa Child Protective Services, matatag niyang sabi. Katatapos lang naming magsagawa ng welfare check. Masaya, malusog at ligtas na ligtas ang mga bata. Kumitid ang mga mata ni Beatriz. Paano magiging ligtas? May nanghihimasok na nakatira diyan. Walang nanghihimasok, mariing sagot ni Marina. Si Ginang Ines ay kwalipikadong guro at nagbibigay ng napakahusay na suporta sa development ng mga bata. Walang dahilan para magpanik. Nakakagalit ito, singhal ni Beatriz. Hindi, malamig ngunit matibay na sabi ni Marina. Ang nakakagalit ay ang pagsampa ng maling ulat at ang tangkang paghiwalayin ang isang pamilyang kitang-kitang umuunlad at masaya. Ang maliit na grupong nagtipon sa labas ay unti-unting naghiwa-hiwalay, pabulong-bulong na tila nahihiya. Isa-isa nilang ibinaba ang mga placard at umiwas ng tingin habang naglalakad palayo. Unti-unting napagtatanto ang katotohanang pilit nilang iniiwasan. Si Beatriz naman ay nanatiling nakatayo sa bangketa, nakaekis ang mga braso at mabigat ang mukha sa inis. Siya ang huling umalis. Pagbalik sa loob ng bahay, bumalik si Marina sa hardin upang magpaalam sa pamilya. Ginoong Ricardo, mainit niyang sabi, napakabuti ng kalagayan ng inyong mga anak. Congratulations sa napakagandang pamilyang nabuo ninyo rito. Nagpasalamat si Ricardo, lalong naantig at bumalik sa hardin kung saan nakaupo si Ines habang ang triplets ay nakapulupot sa paligid niya na parang mga talulot sa isang bulaklak. Ines, taimtim niyang sabi, kailangan mong malaman, hindi mo lang kami tinutulungan. Isa ka na sa amin, hindi ka staff, pamilya ka. Daddy, singit ni Marilu, puno ng pag-asa ang boses. Mananatili na ba si Lola sa atin magpakailanman? Kung gusto niya, sagot ni Ricardo, nakangiti. Nangilid ang luha ni Ines at bahagyang naputol ang boses niya nang magsalita. Wala nang mas nais kong lugar sa mundo kundi dito. Sa mga salitang iyon, tumakbo ang mga bata papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Tumayo si Ricardo sa tabi at pinanood sila. Puno ng saya ang puso niya. Ito ang pamilyang matagal nang pinangarap ni Marites para sa kanilang mga anak. Pero sa isang sulok ng isip ni Ricardo, alam niyang maaaring di magtagal ang kapayapaan. Hindi madaling tumanggap ng pagkatalo si Beatriz at anuman ang susunod, hindi ito magiging madali. Lumipas ang isang buong buwan mula nang mangyari ang insidente sa Child Protective Services at ang buhay sa bahay ng mga Mendoza ay naging masigla at puno ng tuwa. Higit pa sa inaasahan ng lahat ang pag-usbong ng triplets. Malinaw na silang magsalita, nagkukwento, walang tigil sa pagtatanong at pinupuno ang buong bahay ng tawa at imahinasyon. Daddy, sigaw ni Marilu isang maaraw na umaga, biglang sumugod sa opisina ni Ricardo na may mga kamay na puno ng harina. Hulaan mo! Tinuruan kami ni Lola gumawa ng cookies ngayon. Inilapag ni Ricardo ang mga papel at ngumiti. Talaga? At kamusta ang kinalabasan? Ang gaganda! Si Isabela gumawa ng mga puso, ako gumawa ng mga bituin, tapos si Mariana gumawa ng mga paru-paro. Sobrang ingat namin. Nasaan ang mga kapatid mo ngayon? Nasa kusina kasama si Lola, nilalagyan ng colored sugar sa ibabaw. Sabi niya pwede raw nating ibigay sa mga kapitbahay. Bahagyang nawala ang ngiti ni Ricardo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari,
Hindi siya sigurado kung karapat-dapat pa sa kabaitan nila ang mga kapitbahay. Marilu, anak, may ilan sa kapitbahay natin na hindi naging mabait sa atin. Alam ko, Daddy, kalmado niyang sagot. Ipinaliwanag ni Lola sa amin. Sabi niya, kapag rude ang tao, ang pinakamagandang gawin ay mas maging mabait pa. Baka balang araw magbago sila. Tiningnan ni Ricardo ang anak niya nang may paghanga. May talinong lampas sa edad ang sinasabi nito. At sa ngayon karon, oo naman, laging tama si Lola. Bago pa siya makasagot, pumasok si Carmen sa opisina, tila puno ng kuryosidad. Ginong Ricardo, may babae po sa pinto na gustong makita si Ginang Ines. Sabi niya, galing daw po siya sa malayo para lang makilala siya. Para kay Ines, gulat na tanong ni Ricardo, sino siya? Sabi niya Fernanda ang pangalan niya at sobrang emosyonal po siya. Nagtataka, sinundan siya ni Ricardo papunta sa entrada. Nakatayo roon ang isang babaeng nasa early 40s, maayos ang suot, namumula ang mga mata sa luha. Magandang hapon, sabi niya bahagyang nanginginig ang boses. Ako si Fernanda Castro. Hinahanap ko po si Profesor Ines Maria Flores. Ako si Ricardo Mendoza, sabi niya iniunat ang kamay. Nandito si Ines. Maaari ko bang malaman kung bakit ka na parito? Huminga ng malalim si Fernanda, pinakalma ang sarili. Niligtas po ni Profesor Ines ang buhay ko nung bata pa ako. May nagsabi sa akin na nandito siya, kaya nagmula pa akong Campinas para magpasalamat. Magpasalamat para saan? Nung 6 na taong gulang ako, malala ang learning difficulties ko. Hindi ako makabasa o makasulat. Sinubukan ng mga magulang ko ang lahat, pero walang gumana hanggang sa makita nila si Profesor Ines. Uminit ang puso ni Ricardo habang nakikinig at tinulungan kanya. Higit pa sa tulong, sabi ni Fernanda, muling nangilid ang luha. Pinaniwala niya akong hindi ako sira, iba lang ako. Binigyan niya ako ng paraan para matuto at lumago. Ngayon guro na rin ako. May sarili akong paaralan at nagtatrabaho ako sa mga batang dumaraan sa parehong hirap na dinaanan ko noon. Napakagandang kwento, sabi ni Ricardo, totoong naantig. Lumingon siya sa sala at tumawag, Ines, pwede ka bang lumapit sandali dito? Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas si Ines sa pinto. Kasama ang triplets sa tabi niya, lahat sila may harina sa damit at puno ng halakhak. Nang makita niya ang bisita, napahinto si Ines, agad napuno ng luha ang mga mata. Fernanda, munting Fernanda ko! Guro! Iyak ni Fernanda. Yakap siya ng mahigpit na parang anak na umuwing matagal na nawala. Matagal kitang hinanap. Ay mahal kong bata, tingnan ka, lumaki ka ng maganda. Pinanood ito ng triplets na may matinding kuryosidad. Lumapit si Marilu at mahiyain na nagtanong, estudyante ka rin po ba ni Lola Ines? Oo, iha, sagot ni Fernanda nakangiti at binago niya ang buhay ko magpakailanman. Binago rin niya ang sa amin. Proud na sabi ni Isabela, dati hindi kami makapagsalita, ngayon ang daldal na namin. Napalingon si Fernanda kay Ricardo nagulat. May problema pala sa pagsasalita ang mga anak mo? Matinding selective mutism, paliwanag niya. Ginawa ni Ines ang hindi nagawa ng kahit sinong eksperto. Tumango si Fernanda na parang alam niya na iyon. Hindi ako nagtataka. Bihira ang regalo ni Profesor Ines. Nakikita niya ang kaya ng bata, hindi lang ang nakikita sa ibabaw. Pagkatapos, lumapit si Mariana, may hawak na maliit na cookie na may harina pa. Gusto mo bang makita ang cookies namin? Ginawa namin para sa mga kapitbahay. Gusto ko! Masayang sagot ni Fernanda. Pumasok silang lahat sa kusina kung saan puno ng makukulay na cookies ang mesa. Mga bituin, puso, paru-paro, bawat isa mas malikaing tingnan kaysa sa nauna. Ang gaganda, puri ni Fernanda, mga little artist kayo. Tinuruan kami ni Lola. Proud na sabi ni Marilu, yakap ang braso ni Ines. Alam niya kung paano gawin ang lahat, sabi ni Fernanda na puno ng paghanga humarap kay Ines.
Guro, narinig ko ang nangyari sa paaralan ninyo. Sobrang saklap. Pasensya na at pinagdaanan niyo yon. Ibinaling ni Ines ang tingin sa ibaba, dama pa rin ang bigat ng nakaraan sa puso niya. Napakahirap na panahon yon, mahal ko, nawala sa akin ang lahat ng itinayo ko. Ngumiti si Fernanda ng banayad, pero tingnan niyo kung saan kayo dinala ng buhay. Kailangan kayo ng 3 munting batang ito, kayo lang at wala ng iba. Totoo, dugtong ni Ricardo, ramdam sa boses ang emosyon. Hindi aksidente ang pagdating ni Ines dito. Parang ipinadala siya para iligtas ang mga anak ko. Sa sandaling iyon, tumunog na naman ang doorbell. Lumabas si Carmen para sumagot at pagbalik niya, halong gulat at kuryosidad ang nasa mukha. Ginoong Ricardo, sabi niya, may 2 pang tao po sa pinto na gustong makausap si Ines. Sabi nila, dating estudyante raw po sila. Dating estudyante, ulit ni Ricardo, tila hindi makapaniwala. Sa loob lang ng ilang minuto, napuno ng matinding damdamin ang sala habang pumasok ang higit pang bahagi ng pamana ni Ines. Pumasok si Roberto Flores, ngayon ay isang iginagalang na pediatrician, may mainit na ngiti. Nung bata siya, hirap na hirap siya sa motor coordination at halos wala nang naniwalang malalampasan niya iyon hanggang baguhin ni Ines ang takbo ng buhay niya. Kasunod si Lorna Garcia, ngayon ay psychologist na dalubhasa sa child development. Dating sobrang hyperactive na bata si Lorna na may malubhang attention disorder at halos isinuko na ng sistema hanggang makita ni Ines ang potensyal niya. Paano niyo nalaman na nandito siya? Tanong ni Ricardo, pinoproseso pa rin ang lahat. Social media, paliwanag ni Roberto. May kaibigan si Fernanda na nag-post tungkol sa pagkakita kay Profesor Ines. Kumalat agad. Daang-daang shares, dagdag ni Lorna. Napakarami niyang nabagong buhay. Nang nalaman naming nahihirapan siya, nagkaisa kami. Kailangan naming makarating dito. Halos mapaiyak si Ines, kumikislap ang mga mata sa luha, pero may bahagyang pag-aalinlangan. Mga anak, hindi niyo kailangang gawin ito. Kailangan, Mariing sabi ni Fernanda, binigay niyo ang lahat para tulungan ang mga batang tulad namin. Ngayon naman ang turno namin. Ang triplets, may harina pa mula sa cookies, ay sobrang naaliw. Lumapit si Marilu sa mga adulto at masayang nagsabi, "So, tunay palang mahika si Lola Ines, no?" "Napakamahika," sabi ni Roberto, lumuhod sa harap niya. "Tinuruan niya akong magsulat nung suko na ang mga doktor. At tinuruan niya akong mag-focus kahit sabi ng lahat hindi ko kaya," dagdag ni Lorna, nakangiti. "Ang galing!" Pumalakpak si Isabela. "Nililigtas ni Lola ang lahat ng bata!" Biglang may ingay sa labas na sumira sa init ng sandali. Nakita si Beatriz Lopez sa kalsada, masiglang nakikipag-usap sa isang lalaking nakaformal na suite. Itinuturo ang bahay ng mga Mendoza na parang nagmamadali. "Sino yon?" maingat na tanong ni Fernanda. "Gulo," bulong ni Ricardo. "Hindi sumusuko si Beatriz." Lumapit ang lalaki at kumatok. Binuksan ni Ricardo ang pinto. "Magandang hapon, ako si Dr. Ronald Cruz, legal representative ng Neighborhood Association. Ginoong Mendoza, kailangan nating pag-usapan ang isang legal na issue." "Anong issue?" "May formal na reklamo po kaming natanggap tungkol sa mga hindi lisensyadong gawaing pangkomersyo na nangyayari sa bahay ninyo." Kumunot ang noo ni Ricardo. "Paumanhin? Anong klaseng gawain?" "Naiulat po na ang babaeng naninirahan dito ay nagbibigay ng serbisyong pang-edukasyon ng walang tamang kredensyal o business permit." Pumutok ang pasensya ni Ricardo. "Dr. Ronald, tinutulungan ni Ines ang mga anak ko dahil sa kabaitan. Wala siyang sinisingil kahit sentimo. Pero may mga taong naglalakbay mula sa ibang lungsod para makita siya. Iyon pa lang ay maituturing ng structured educational service." Humarap si Fernanda. "Paumanhin, doktor. Ako po si Fernanda Castro, lisensyadong educator.
Wala kaming binabayarang serbisyo. Bumisita lang kami sa dati naming guro. At ako si Dr. Roberto Flores, pediatrician. Pareho ang kumpirmasyon ko, dugtong ni Roberto. At ako si Lorna Garcia, psychologist. Hindi kami kliyente. Dating estudyante kami na nagpasalamat lang, dagdag ni Lorna. Nataranta ang abogado. Hindi ito mga karaniwang residente, mga profesional silang nakatayo upang ipagtanggol si Ines. Pero ang mga reklamo, sa sandaling iyon, sumulpot si Mariana sa may pinto, may hawak na tray ng cookies. Mister, gusto niyo po ng cookie? Ginawa namin para sa mga kapitbahay. Nabigla ang abogado, napangiti siya kahit ayaw niya. Ang bait mong bata. Tinuruan kami ni Lola Ines na maging mabait sa lahat, dagdag ni Marilu, kahit sa mga taong hindi mabait sa amin. Bahagyang lumuhod si Dr. Ronald para pumantay sa kanila. Napakalinaw ninyong magsalita para sa edad niyo. Dati po hindi sila nagsasalita, proud na sabi ni Ricardo. 2 buwan lang ang nakaraan, sobrang tahimik nila. Si Ines ang nagbago nun. Sumingit si Lorna. Doktor, ito po ang professional ID ko. Bilang lisensyadong psychologist, masasabi kong kahanga-hanga ang progreso rito. Tumango si Roberto. 15 taon na akong pediatrician. Bihira akong makakita ng pagbabagong ganito. At direktor ako ng paaralan para sa mga batang may learning difficulties, dagdag ni Fernanda. Handa akong magsulat ng rekomendasyon para kay Ines anumang oras. Sa wakas lumambot si Dr. Ronald, halatang naantig sa nakita at narinig. Mukhang may hindi pagkakaunawaan, amin niya. Humihingi ako ng paumanhin sa abala. Iuulat ko sa Neighborhood Association na maayos ang lahat dito. Lumapit si Isabela at inalok pa siya ng isa pang cookie. Mister, may anak po ba kayong babae? Meron, kasing edad mo halos. Madaldal po ba siya? Oo, natatawang sagot niya. Sobrang daldal. Maganda yon, seryosong sabi ni Isabela. Kasi sabi ni Lola, kapag madaldal ang bata, ibig sabihin mahal siya. May tumama sa puso ng abogado sa sinabi niya. Tumingin siya sa masayang mga bata kay Ines at kay Ricardo. Halatang ginamit lang siya ni Beatrice para manakit, pero ang nasaksihan niya ay isang himala. Salamat sa kabaitan niyo, taos-pusong sabi niya, at muli pasensya na sa abala. Pag-alis niya, napuno ng ginhawa at sariwang tuwa ang sala. Nagsayaw-sayaw ang triplets, tuwang-tuwa sa dami ng mababait na bisita. Guro, mahinahong sabi ni Fernanda, may gusto kaming imungkahi sa inyo. Imungkahi? Kumurap si Ines, nagulat. Oo, paano kung magtayo tayo ng bagong paaralan magkakasama? Napatulala si Ines. Utang namin sa inyo ang mga karera namin, sabi ni Lorna. Pagsamahin natin ang lakas natin at magsimula ulit. Kayo ang magiging direktor. Sumali si Ricardo. Pwede kong ibigay ang espasyo dito sa bahay. Aayusin natin. Nagsimula na tayo. Kailangan na lang ng pangalan at gabay nyo. Tumulo ang luha ni Ines. Iyon ay napakaganda. Magkakaroon ng bagong school si Lola. Sigaw ni Marilu sa sobrang saya. Tutulong din kami, dagdag ni Mariana. Oo naman, ngumiti si Lorna. Kayong 3 ang honorary assistants namin. Tumingin si Ines sa paligid sa mga dating estudyanteng tinulungan niya, sa mga batang mahal niya ngayon na parang sariling apo, at sa bahay na tumanggap sa kanya. Marami pa tayong matutulungan, nanginginig niyang sabi. Gaya ng pagtulong ko sa inyo noon at gaya ng pagtulong niyo sa akin ngayon. Tumango silang lahat, pinanood ni Ricardo ang sandali at alam niyang sa kaibuturan ng puso niya, ang pagbukas niya ng pinto sa estrangherang iyon ay ang pinakamagandang desisyon ng buhay niya. Sa labas, nakasilip si Beatrice sa bintana, nangingitim sa galit ang mukha, nabigo na naman ang mga plano niya, pero ang hindi niya alam ay ito na ang huli niyang pagkakataon dahil kung minsan mas malakas ang pag-ibig kaysa sa anumang kalupitan. Pagkaraan ng ilang linggo, opisyal nang nagbukas ang bagong paaralan sa isang pakpak ng mansyon na inangkop ni Ricardo para sa proyekto. Araw-araw,
6 na batang may developmental challenges ang pumapasok upang matuto, maglaro at lumago sa isang mainit at ligtas na lugar. At ang resulta? Para talagang himala. Sina Marilu, Isabela at Mariana na dating nakakulong sa katahimikan ay naging buhay na halimbawa ng pag-asa. Tinutulungan nilang salubungin ang mga bagong bata, ikinukwento ang karanasan nila at marahang ipinapakita sa iba na mahahanap din nila ang boses nila. "Lola," sabi ni Marilu isang umaga, lumapit kay Ines na may pag-aalala, "ayaw magsalita ni Pedrinho ngayon." "Okay lang yan, mahal ko," mahinang sabi ni Ines. "Naalala mo nung hindi ka rin nagsasalita, kailangan lang ni Pedrinho ng oras at pagmamahal." "Baka pwede kong ipakita sa kanya ang drawing ko," alok ni Isabela. "Kapag malungkot ako, nakakatulong ang drawing." "Napakagandang ideya," tumango si Ines. "Ipakita natin na ligtas siya dito." Mula sa opisina, pinanood ni Ricardo ang lahat. Ang bahay niya ngayon naging kanlungan ng paggaling at pagbabago. Lumalaki ang mga anak niya sa kabaitan, empatiya at tuwa. Biglang tumunog ang telepono. Si Dr. Ronald ito, pero iba ang boses niya ngayon. Masikip, hindi panatag. "Ginoong Mendoza," sabi niya, "kailangan ko kayong makausap ng agarang-agaran. Tungkol ito kay Ginang Ines." Tumalon ang puso ni Ricardo. "Anong nangyari? Akala ko maayos na ang lahat. May seryosong issue. Pwede ba akong dumaan agad?" "Oo, syempre. Pero anong problema? Ipapaliwanag ko pagdating ko. Huwag muna ngayon." Binaba ni Ricardo ang tawag, nanikip ang dibdib sa kaba. Naglakad siya papunta sa classroom wing, kung saan ginagabayan ni Ines ang mga bata sa payapang painting activity. Perpekto ang lahat, tahimik, ligtas. "Ines," maingat niyang sabi, "kailangan kitang makausap." Lumapit siya at sumama kay Ricardo sa gilid. Ipinaliwanag ni Ricardo ang tawag, namuti ang mukha ni Ines. "Ricardo, sa tingin ko alam ko na kung tungkol saan ito." "Ano? Sinunod natin ang lahat. Legal ang paaralan. Ang mga lisensya, hindi ito tungkol sa paaralan," mahina niyang sabi. "Tungkol ito sa akin." Bago pa makapagtanong si Ricardo, tumunog ang doorbell. Dumating na si Dr. Ronald at ngayong pagkakataon hindi siya nag-iisa. Bumalik si Dr. Ronald, pero sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang seryosong babae na nasa edad 50, matalim ang mga mata at tila pinaghihinalaan ang lahat ng nakikita. "Ginoong Mendoza," panimula ni Dr. Ronald sa formal na tinig, "ito si Investigator Gemma Lopez. Inupahan siya ng Neighborhood Association para imbestigahan ang bagay na ito." Kumitid ang mga mata ni Ricardo. "Imbestigahan ang ano, eksakto?" Lumapit si Gemma at binuksan ang isang Manila folder, saka naglabas ng ilang dokumento. "Ginoong Mendoza, may natuklasan kaming nakakabahalang detalye tungkol sa nakaraan ni Ginang Ines Maria Flores. Si Ines na nakatayo malapit ay umusog ng kaunti pasulong, nanginginig ang mga tuhod niya." "Ano? Anong detalye?" Tumingin si Gemma ng diretso sa kanya. "Ma'am, alam niyo bang may nakabinbing arrest warrant sa pangalan ninyo?" Parang kulog ang mga salitang yon. Nanigas si Ricardo. "Ano?" sabi niya. "Hindi pwede. Siguradong may pagkakamali. Kaugnay ito ng sunog na sumira sa dati niyong paaralan." Paliwanag ni Gemma, malamig at walang pag-uurong sulong ang tono. "Ayon sa investigasyon, may matinding kapabayaan sa pagmantini ng electrical system ng gusali." "Hindi yan totoo!" Tumaas ang boses ni Ricardo. "Sinabi na niya sa amin na aksidente iyon. Walang masamang ginawa." Hindi man lang kumurap si Gemma. Iba ang nakasaad sa opisyal na ulat. Bukod pa roon, may hiwalay pang paratang tungkol sa maling pamamahala ng pondo ng paaralan. Namuti ang mukha ni Ines na parang multo. Bumuka ang labi niya pero walang lumabas na salita. "Ako, hindi ko kailanman. Natatakot ako," putol ni Gemma, "na obligado kayong humarap agad sa mga awtoridad."
Bago pa sila makahinga ng mas malalim, tumakbo palabas mula sa annex ang triplets, ramdam na may masamang nangyayari. "Daddy, bakit sila nagsasalita ng nakakatakot?" tanong ni Marilu. Nanlalaki ang mga mata. "At bakit umiiyak si Lola?" Pabulong na tanong ni Isabela, nagsisimula ng tumulo ang luha. Mabilis na lumapit si Mariana kay Ines at marahang hinawakan ang kamay nito. "Lola, okay ka lang ba?" Lumuhod si Ines at pilit nang umiti sa gitna ng luha. "Ayos lang ako, mahal ko. Okay lang ang lahat." Muling lumapit si Gemma. "Ginoong Mendoza, ipinapayo kong ilayo niyo agad ang mga menor de edad sa taong ito." "Wag!" Sabay-sabay na sigaw ng tatlong bata, mas malakas kaysa sa inaasahan ng sinuman. "Walang ginawang masama si Lola," sigaw ni Marilu, namumula ang mukha. "Inalagaan niya kami!" dagdag ni Isabela humahagulgol. "At kung kukunin niyo siya?" Nanginig ang boses ni Mariana, bumilis ang paghinga niya at ang mga salita ay nagsimulang magkadurog-durog sa labi niya. Ang pagsasalita niyang matagal nilang binuo, unti-unting gumuho sa harap ng lahat. Napatitig si Ricardo sa takot. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang trauma ng sandali ay nagpaatras sa mga bata. Tuluyang tumigil sa pagsasalita si Mariana at bumalik sa kumpas ng kamay. Si Isabela ay paulit-ulit lang na nagsasabi ng "wag", parang na-stuck. At si Marilu ay biglang natahimik at kumapit kay Ines, gaya noong mga unang araw. Napalingon si Dr. Ronald kay Gemma, gulat na gulat. Nagre-regress sila, nagsasara ulit ang mga bata. Hindi na napigilan ni Ricardo. Ito ang ginagawa ng trauma. Hindi kriminal si Ines. Siya ang nag-iisang dahilan kung bakit nagsasalita ang mga anak ko. "Naiintindihan ko ang nararamdaman nyo, Ginoong Mendoza," malamig na sagot ni Gemma. "Pero opisyal ang mga dokumentong ito. Nais ng korte na makuha siya." Lumuhod muli si Ines sa harap ng mga bata. Nanginginig ang boses pero puno ng pagmamahal. "Makinig kayo kay Lola, mga mahal ko. Matatapang kayo. Alalahanin nyo yan. Nahanap nyo na ang boses nyo noon at kahit natatakot kayo ngayon, alam kong kaya nyong magpatuloy. Huwag nyong hayaan na kunin uli ng takot ang mga boses nyo." Tumingin si Marilu sa kanya ng puno ng luha. "Lola, hindi ka aalis, di ba?" "Hindi ko alam, mahal ko," sagot ni Ines. "Pero ipinapangako ko, anumang mangyari, magpapatuloy kayong maging napakagagaling na mga bata." Biglang umalingaw-ngaw sa labas ang dagundong ng mga makina. Ilang kotse ang huminto sa harap ng bahay. Bumukas ang pinto ng malakas at tumakbong pumasok si Fernanda. "Guro!" sigaw niya. "Narinig namin ang nangyayari." Kasunod niya sina Roberto at Lorna at mahigit 100 iba pang dating estudyante, mga adultong na bago ni Ines ang buhay ng tuluyan. "May dala kaming mga dokumento," sabi ni Roberto, hawak ang makapal na binder. "At may legal support," dagdag ni Lorna. 3 lalaking nakasut ang pumasok sa likod nila, pinangungunahan ng isang matalas ang tingin na abogado. "Ako si Dr. Rogelio Morales," sabi niya ng may autoridad. "Ako ang kumakatawan kay Hinang Ines Maria Flores. Nais kong makita ang ebidensyang inihaharap laban sa kanya." Inabot ni Gemma ang folder, halatang naiinis. Mabilis pero masusing binuklat ni Dr. Rogelio ang mga papel, parang sanay na sanay sa ganitong laban. "Peke ang mga dokumentong ito," diretsyong sabi niya. "Ano? Nanlaki ang mata ni Dr. Ronald. Hindi maaari." Hindi tumutugma ang mga case number sa kahit anong opisyal na database. Paliwanag ng abogado, peke ang mga pirma. At higit sa lahat, walang aktibong arrest warrant laban sa babaeng ito. Naghigpit ang panga ni Gemma. "Hindi pwede!" Nakipag-ugnayan na ang team ko sa Judicial Records Office, pagpapatuloy ni Dr. Rogelio. Ang sunog sa paaralan ay idineklarang aksidente, walang kapabayaan, walang kaso, at ang paratang tungkol sa pera, gawa-gawa, puro kasinungalingan.
Bumuhos ang ginhawa kay Ricardo pero kasabay nito ang pag-akyat ng galit. Sino ang gagawa ng ganito? Sa sandaling iyon, humahangos na pumasok si Carmen mula sa labas, hingal na hingal. Ginoong Ricardo, tumatakas po si Ginang Beatriz. Nasulyapan ni Ricardo si Beatriz na humaharurot palayo sa kanyang sasakyan. At sa sandaling iyon, luminaw ang lahat. Siya ang nagpeke ng mga dokumento. Sinubukan niyang sirain ang buhay ni Ines, wasakin ang pamilyang muling nabuo. Pero nahubaran ang kanyang kasinungalingan, lubos, lantaran at hindi na mababawi pa. Si Ines, gayon paman, ay hindi doon nakatuon. Nakatitig siya sa triplets. Naupo ang tatlong bata sa hardin, magkakayakap ang mga braso sa isa't isa. Tahimik, bumalik na naman sila sa parehong nakakasakal na katahimikan na matagal nilang pinasan noon. Mga anak! Lumuhod si Ines sa harap nila, halos madurog ang puso. Hindi aalis si Lola. Isang napakasamang kasinungalingan lang ang lahat. Sinabi ng taong gustong manakit sa atin, pero nabigo siya. Ligtas na kayo ngayon, kaya nyo nang magsalita, kaya nyo nang tumawa ulit, pero hindi sumagot ang mga bata. Napakahigpit ng kapit ng takot. Pagkatapos, si Mariana, ang pinakasensitibo sa tatlo, ay tumingala sa kanya, nanlalaki ang mga matang kumikislap sa luha. Pangako hindi ka na mawawala ulit, pabulong niyang sabi. Hawak ni Ines ang maliliit na kamay niya, umaagos ang luha sa mga pisngi. Nangangako ako, mahal ko, nangangako akong mananatili ako sa inyo magpakailanman. Magpakailanman, tanong ni Marilu. Magpakailanman, ulit ni Ines, matatag at tiyak. Bumagsak ang tatlo sa yakap niya at sa init ng kanyang bisig, dahan-dahang bumalik ang kanilang mga tinig. Unay pabulong, sa kahalakhak at maya-maya'y nagsasalita na naman sila. Maliwanag, masigla at ginugunaw ang katahimikan sa tunog ng pag-ibig. Napuno ng pagsisisi si Dr. Ronald at humarap kay Ricardo. Ginoong Mendoza in Time Team na humihingi ng paumanhin ng Neighborhood Association. Naloko kami. Ang buong planong ito, kikilos kami ng legal, dagdag ni Dr. Rogelio, abogado ni Ines. Pagpeke, paninirang puri, haharapin ang lahat ng yan. Tumingin si Ricardo sa paligid, sa triplets na nasa kandungan ni Ines, sa mga dating estudyanteng bumalik para ipagtanggol ang kanilang guro. At alam niya sa sandaling iyon na lampasan na ng pamilya niya ang huling pagsubok. Sinubukan silang wasakin ni Beatriz gamit ang kasinungalingan, pero nanaig ang pag-ibig. Ines, sabi ni Ricardo, puno ng emosyon ng boses, opisyal na ito at magpakailanman maligayang pagdating sa pamilyang Mendoza. Nagtilian sa tuwa ang triplets at mas hinigpitan ang yakap sa kanya. At ang bagyong muntik ng pumunit sa kanila, lalo lang silang pinatibay. Pagkaraan ng 6 na buwan, ibang-iba na ang mundo. Ang bahay na dati tahimik at malamig ay umaapaw na sa init at layunin. Ang babaeng minsang dumating na tahimik sa bangketa ay naging puso na ngayon ng isang pandaigdigang kilusan. Si Beatriz Lopez ay nilitis at nahatulan sa pandaraya at paninirang puri. Lumipat siya palayo sa kahihiyan. Ang dating mansyon niya ay naibenta sa isang batang mag-asawa na agad na umibig sa proyektong Escola Ines at naging pinakamalalaking taga-suporta nito. Ang paaralan, ganap ng lisensyado at umuunlad, ay nagsisilbi na sa 20 batang may espesyal na pangangailangan. Umabot na sa mahigit 100 ang waiting list. Ang mga dating estudyante ni Ines na ngayoy mga profesyonal sa iba't ibang bahagi ng Brazil ay nagkaisa para bumuo ng pambansa at sa kalaunan ay internasyonal na network ng mga sentro ng paggaling batay sa makabagong pagtuturo niya. Noong maliwanag na Sabado ng umaga, narinig ni Ricardo ang pamilyar na boses, "Daddy, Daddy, halika tingnan mo." Pagpasok niya sa hardin, nakita niyang nasa pavilion ng paaralan ng kanyang mga anak, nakapaligid sa isang batang babae na mga 4 na taong gulang. Mag-isa itong nakaupo sa isang sulok, mahinang umiiyak.
Si Julia, yan, seryosong paliwanag ni Mariana. Kakapasok niya lang, natatakot siya. Ayaw niyang magsalita, dagdag ni Isabela. Gaya natin dati, di ba? Napuno ng pagmamalaki ang mga mata ni Ricardo. Hindi lang gumaling ang mga anak niya. Bumabalik na sila ngayon para tumulong sa iba. Kayo, ano ang gagawin ninyo? Ipapakita naming ligtas siya rito, kumpiyansang sabi ni Marilu. Tinuro ni Lola Ines na mas malakas ang kabaitan kaysa takot. Maingat na lumapit ang tatlo kay Julia, walang dala kundi pasensya. Umupo si Marilu sa tabi niya at nagsimulang gumuhit. Binuksan ni Isabela ang makulay na picture book at dahan-dahang nagbuklat ng mga pahina. Si Mariana naman ay umupo lang malapit, tahimik, naroon, kasama. Unti-unti tumigil sa pag-iyak si Julia. Pinagmamasdan niya ang mga bata, dahan-dahang lumalapit, palapit, hanggang sa tuluyan na niyang kinuha ang isang krayola mula sa kamay ni Marilu. Gusto mo rin bang gumuhit? Mahinang tanong ni Marilu. Tumango si Julia. Pagkalipas ng ilang minuto, nakangiti na siya, gumuguhit kasama ang mga bagong kaibigan na parang matagal na silang magkakilala. Nakatayo si Ines sa pinto, pinapanood ang eksena, may luha sa mga mata. Mga munting assistant ko, bulong niya na puno ng pagmamalaki. Ginagawa na nila ang trabaho ko. Sa'yo kami natuto, sabi ni Mariana, yakap ang baywang niya. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang mag-asawa. Elegante, halatang emosyonal, magkahawak ang kamay. Kami ang mga magulang ni Julia, sabi ng babae, Dr. Fernanda at Dr. Rogelio Sousa. Nandito kami para sa evaluation niya pero napahinto sila nang makita ang anak nilang nakangiti na papalibutan ng triplets. Gumuguhit siya. Bulong ni Fernanda, gulat na gulat. Ilang buwan na siyang hindi gumuguhit o naglalaro o nagsasalita. Ang kaibahan, mahinahong sabi ni Ines, dito napapaligiran siya ng mga batang nauunawaan ang pinagdadaanan niya. Sumali si Ricardo. Dahil katulad nila siya noon, hindi pa katagalan. Napatitig si Dr. Rogelio habang iniaabot ni Julia kay Mariana ang berdeng krayola. Sa loob lang ng 15 minuto, sabi niya, mas malaki na ang progreso kaysa sa buwang therapy. Hindi ito therapy, sabi ni Marilu na may karunungang pambata. Pag-ibig ito, yon ang gumagana. Pinunasan ni Fernanda ang luha. Pwede ba naming i-enroll siya agad? Siyempre, ngumiti si Ines, pero tandaan ninyo, hindi kami nangangako ng himala. Pag-ibig lang at gumagana ang pag-ibig sa sarili nitong oras. Humarap si Dr. Rogelio kay Ricardo. Gaano katagal bago nagsalita ang mga anak mo? Opisyal, ilang linggo, sagot ni Ricardo. Pero sa totoo lang, noong unang nakilala nila si Ines, nagsimula na ang paggaling. Biglang tumingala si Julia kay Ines, nanlalaki ang mga mata at mahinang bumulong. Salamat. Napasinghap ang mga magulang niya. Iyon ang una niyang salitang narinig nila rito. Nagsalita siya. Kinaya mo, Julia, iyak ni Fernanda. Nagsalita ka. Kinaya ko, nulit ng bata, nakangiti na. Pwede ba akong bumalik bukas? Araw-araw kung gusto mo, mahal, sabi ni Ines, marahang hinaplos ang buhok niya. Nagkatinginan ng triplets, may mga ngiting alam na alam ang pakiramdam. Daddy, sabi ni Mariana, hinawakan ang kamay niya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ipinadala ni Mami si Lola Ines sa atin. Lumuhod si Ricardo, sabihin mo prinsesa ko. Dahil alam ni Mami na pagkatapos nating gumaling, tutulungan natin ang ibang bata. Katulad ng pagtulong ni Lola kay Mami noong maliit pa siya. Napuno ng luha ang mga mata ni Ricardo, mahigpit niyang niyakap ang mga anak. Tama ka, pinlano ng mami niyo ang lahat. Oo, sabay-sabay nilang sabi. Ngayon, pamilya na tayo ng mga tagapagpagaling. Napatawa si Ines sa gitna ng luha. Pamilya ng mga tagapagpagaling. Napakagandang pangalan para sa atin. Lumapit muli si Dr. Rogelio.
Ginoong Mendoza, pambihira ang nilikha ninyo rito. Kumakatawan ako sa isang International Education Foundation. Gusto naming dalhin ang Escola Ines sa ibang bansa. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Sa ibang bansa? Oo, ngumiti si Dr. Rogelio. May interest na mula sa France, Japan at United States. Tumingin si Ricardo kay Ines na tila hindi makapagsalita sa gulat. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, pabulong niyang sabi, ngumingiti si Marites mula sa langit. At tutulong kami, sabi ni Marilu. Tutulungan naming magsalita ang mga bata sa buong mundo, dagdag ni Isabela, at maging matapang, pagtatapos ni Mariana. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno, nakatayo si Ricardo sa hardin, pinapanood ang mga anak niyang nakikipaglaro kay Julia at sa iba pang bata. Nagtatawanan, nagsasalita, malaya. Sa tabi niya, hawak ni Ines ang isang kupas na litrato ng batang may berdeng mata at pamilyar na ngiti. Si Marites iyon. Ricardo, mahina niyang sabi, may lihim ba akong pwede sabihin sa'yo? Siyempre, noong araw na una kong nakilala si Marites, nakaupo siya sa ilalim ng kaparehong punong iyon, nakatingin sa kaparehong bintana. Eksaktong lugar kung saan ko unang nakita ang mga anak mo. Napatitig si Ricardo. Ibig kong sabihin, may mga kwentong talagang umiikot pabalik sa simula. Dinala ako rito ni Marites para tapusin ang sinimulan namin kasama ang mga anak niya. Tumingin si Ricardo sa pamilya niya, buo, gumaling, pambihira. At alam niya, walang kahit anong nangyari rito ang naging aksidente. Hindi ito kailanman naging aksidente. Ito'y tadhana. Ito'y pag-ibig. Maingat na hinabi ang sariling himala sa pamamagitan ng panahon, alaala at ugnayan. At ngayon, mahinang tanong ni Ricardo habang nakatingin kay Ines. Ngayon, sagot niya na may payapang ngiti, magsisimula tayo ng mga bagong siklo. Sa bawat batang matutulungan nating magsalita, sa bawat pamilyang maibabalik nating buo, sa bawat munting tinig na mapapalaya natin. Muli tayong magsisimula. Biglang tumakbo papalapit ang triplets, namumula ang pisngi, gusot ang buhok mula sa masayang hapon sa hardin. Daddy! Lola! Sigaw ni Marilu, nakangiting abot tenga. Sabi ni Julia gusto raw niyang maging kapatid puso natin. At pumayag na kami, proud na dagdag ni Isabela. Sumingit si Mariana, may karunungang lampas sa kanyang edad. Kasi ang pamilya, hindi lang yung kasama mo sa dugo, kundi yung pinipili mong mahalin. Nagkatinginan sina Ricardo at Ines. Sa sandaling iyon, alam nilang ang 2 taong gulang ay nagsabi ng pinakamalalim na katotohanan. Ito ang pamilya nila, hindi batay sa dugo kundi sa pag-ibig, hindi nakakadena sa mga pangalan, kundi sa pagpiling magmahal, mag-alaga, magprotekta at magpagaling. Pamilyang pinili, pamilyang gumaling, pamilyang tumutulong ng magpagaling ng iba. At mula noon, ang Escola Ines ay hindi na lang basta paaralan. Isa na itong pamana ng pag-ibig, kanlungan ng mga pangalawang pagkakataon, tahanan kung saan natatagpuan ng mga bata ang kanilang boses at natututuhan nilang hindi sila nag-iisa. At nagsimula ang lahat sa isang tahimik na babae na nakaupo sa ilalim ng isang puno.